Kung patuloy kang ganito, baka makasama ka pa sa bata. Hindi. Gusto ko lang iligtas ang anak ko. Iyan ang huling pagtatalo sa pagitan ng isang inang Belgian at kanyang asawa, 15 taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon, walang sino man ang nag-aakala na ang pagtatalong iyon ang magiging simula ng pagkasira ng isang pamilya. At wala ring nakaalam na ang tunay na kailangang iligtas ay hindi ang maisakit na bata, kundi ang inang ito na lubhang nawawalan ng pag-asa. Sa loob ng 15 taon, nilibot ni Elisa, 42 taong gulang, ang lahat ng nangungunang ospital sa Europa para kay Sabine, ang kanyang anak. 45 diagnosis sa loob ng 15 taon, hindi mabilang na pagsusuri, ngunit walang sinumang makahanap ng pinagmulan ng sakit, hanggang sa nakatanggap siya ng isang email mula sa kabilang panig ng mundo. Isang pangungusap mula sa isang doktor sa Pilipinas ang nagpabago sa lahat. Ang pinagdududahan ko ay hindi ang sakit ng bata, ginang, kundi ang 15 taong pinagsamahan ninyo, kung saan ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo ay sumuko na. Nakita ng isang grupo ng mga medikal na profesional mula sa Pilipinas ang katotohanang hindi napansin ng lahat. Kung patuloy kang ganito, baka makasama ka pa sa bata. Hindi. Gusto ko lang iligtas ang anak ko. Iyan ang huling pagtatalo sa pagitan ng isang inang Belgian at kanyang asawa, 15 taon na ang nakalipas. Sa panahong iyon, walang sinuman ang nag-akala na ang pagtatalong iyon ang magiging simula ng pagkasira ng isang pamilya at wala ring nakaalam na ang tunay na kailangang iligtas ay hindi ang maisakit na bata kundi ang inang ito na lubhang nawawalan ng pag-asa. Sa loob ng 15 taon, nilibot ni Elisa, 42 taong gulang, ang lahat ng nangungunang ospital sa Europa para kay Sabine. 45 diagnosis sa loob ng 15 taon, hindi mabilang na pagsusuri, ngunit walang sinumang makahanap ng pinagmulan ng sakit, hanggang sa nakatanggap siya ng isang email mula sa kabilang panig ng mundo. Isang pangungusap mula sa isang doktor sa Pilipinas ang nagpabago sa lahat. Ang pinagdududahan ko ay hindi ang sakit ng bata, ginang, kundi ang 15 taong pinagsamahan ninyo. Kung saan ang pinakamahuhusay na doktor sa mundo ay sumuko na, nakita ng isang grupo ng mga medikal na profesional mula sa Pilipinas ang katotohanang hindi napansin ng lahat. Ang nakakagulat na kuwentong ito ay magsisimula na, nagpapakita ng malupit na katotohanan tungkol sa pag-ibig at pinsala. Samahan ninyo akong pakinggan ang paglalakbay na ito ng himala na nagpabago ng kapalaran. Bago tayo magsimula, kung gusto ninyo, samahan ninyo ako sa tahimik na sandaling ito sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Sapat na ang sipag mo ngayon. Ngayon, hayaan mong magpahinga ang iyong isip at magsaya ang iyong kaluluwa. Kung gayon, magpahinga at makinig sa sarili mong ritmo. Kumusta? Ako si Elisa, 22 taong gulang mula sa Brussels, Belgium. Dati akong ordinaryong may bahay. Ang masasabi ko, dati lang akong ordinaryo. Mula nang mag-6 na taong gulang ang anak kong si Sabine, hindi na naging ordinaryo ang buhay ko. Noong taglagas ng 2010, biglang nagsuka si Sabine. Walang tigil sa loob ng ilang araw at wala siyang makain. Wala siyang lagnat, umiiyak lang siya ng umiiyak habang hawak ang tiyan. Nagpanik ako, ganyan ang mararamdaman ng sinumang ina. Pakiramdam ko, guguho ang mundo habang pinapanood kong naghihirap ang anak ko. Dali-dali ko siyang dinala sa emergency room ng University Hospital sa Brussels. Ang diagnosis ng doktor ay gastroenteritis at sinabing gagaling siya sa loob ng ilang araw. Ngunit makalipas ang 1 linggo, hindi gumaling si Sabine, lalo pa siyang lumala. Hindi siya makatulog ng buong gabi, nagigising sa gitna ng gabi na sumisigaw, sinasabing may umaatake sa kanyang katawan. Mama, mayroon sa tiyan ko, ang sakit. Ang mahinang tinig na iyon ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga hanggang ngayon. Isang 6 na taong gulang na bata na nagpapahayag ng sakit sa pinakanawawalan ng pag-asang paraan na alam niya. Buong gabi ko siyang hinimas sa likod, umaagos ang luha ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang dumanas ng anak ko ng gayong pagdurusa. Dinala ko siya sa pangalawang ospital, ang pinakamahusay sa Belgium para sa gastroenterology. Ginawa namin ang lahat ng posibleng pagsusuri ng dugo, x-ray, ultrasound, ngunit iisa ang resulta.
Walang nakitang abnormal. Sinabi ng mga doktor na marahil ay sanhi ito ng stress na sobrang sensitibo ang bata. Mula noon, nagsimula ang mahaba kong paglalakbay sa paghahanap ng lunas mula sa Brussels hanggang Antwerp at pagkatapos ay sa Ghent. Nilakad ko ang lahat ng malalaking ospital sa Belgium. Bawat doktor ay nagbigay ng iba't ibang diagnosis. Autonomic Nervous System Disorder, Complex Gastrointestinal Functional Disorder, Sensory Integration Problem, at Irritable Bowel Syndrome. Lalong nangayayat si Sabine. Sumusuka kapag kumain at masakit kapag hindi sumusuka. Hindi siya makapag-aral, hindi makipaglaro sa mga kaibigan. Nawala sa kanya ang lahat ng mayroon ng isang 6 na taong gulang na bata. Sa simula, sinubukan ng asawa kong si Peter na intindihin, ngunit lumipas ang 1 o 2 taon, nagsimula siyang mapagod. Ang buong atensyon ko ay nakatuon kay Sabine. Anuman ang ginagawa ko, si Sabine ang una kong iniisip. Kapag kumakain, tinitiyak kong maayos siya. Kapag natutulog, tinitingnan ko kung okay siya. Elisa, masyado kang obsessed sa sakit ng bata, sabi ni Peter. Galit na galit ako. Obsessed? May sakit ang anak ko. Paano ako hindi magiging obsessed? Hindi niya naiintindihan ang kawalan ng pag-asa na nararamdaman ng isang ina. Nang 9 na taong gulang na si Sabine, nagkaroon siya ng bagong sintomas. Bigla siyang nawalan ng balanse, nadadapa kapag naglalakad, hindi makababa at makaakyat ng hagdan. Mahina ang kanyang mga kamay, hindi man lang niya mahawakan ang lapis ng mahigpit. Sa pagkakataong ito, nagpunta kami sa neurology. Ginawa namin ang brain MRI, EEG at pagsusuri ng cerebrospinal fluid. Lalong natatakot si Sabine sa bawat pagsusuri. Umiiyak siya sa tuwing nakakakita ng taong nakaputing coat. Sira na ba ako, Mama? Isang araw, tinanong niya ako. Isang tanong mula sa isang onsang taong gulang na bata na nagpabiyak sa aking puso. Hindi ako makasagot dahil hindi ko talaga alam kung ano ang problema sa anak ko. Nagpunta kami sa University Hospital sa Amsterdam, Netherlands, ang pinakatanyag na sentro sa Europa para sa bihirang sakit sa digestive system. Naospital siya sa loob ng 2 linggo. Ginawa namin ang lahat ng pagsusuri, genetic testing, metabolic testing, at immune testing. Pareho pa rin ang resulta, walang nakitang dahilan. Lalong lumayo si Peter. Pagka-uwi, iniiwasan niya kaming 2 ni Sabine. Madalas siyang nakikipag-inuman sa mga kaibigan hanggang hating gabi at naggo-golf tuwing Sabado at Linggo. Kailangan kong alagaan si Sabine ng mag-isa. Elisa, hindi may sakit ang bata. Ikaw ang nagpapasakit sa kanya. Ito ang huling sinabi ni Peter sa akin. Iniwan niya ang kasunduan sa diborsyo at umalis ng bahay. Ako at si Sabine na lang ang naiwan. Pakiramdam ko, iniwan kami ng buong mundo. Nagpatuloy kami sa paghahanap ng sagot. Nagpunta kami sa Charité Hospital sa Berlin, Germany, Necker Hospital sa Paris, France, at University Hospital sa Zurich, Switzerland. Nilibot namin ang lahat ng kilalang ospital sa Europa. Parami ng parami ang mga diagnosis, 20, 30, 45 na papel, 15 taong gulang na si Sabine. Matagal na siyang tumigil sa pag-aaral, nag-aaral na lang sa bahay, wala siyang kaibigan. Hindi rin ako makapagtrabaho, kailangan ko siyang alagaan. Nabubuhay kami sa ipon. Isang gabi, sinabi niya sa akin, Mama, dahil sa akin, nahihirapan ka. Kung wala ako, masasaya ka, di ba? Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang lahat ng ginawa ko para iligtas si Sabine ay lalo lang nagpapahirap sa kanya. Umiyak ako sa harap ni Sabine. Lahat ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa na sinikmura ko sa loob ng 15 taon ay sumabog. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. May iba pang paraan, hindi ako susuko. May paraan para mabuhay kaming 2 ni Sabine ng maayos. Ngunit hindi ko alam na ang tunay na sagot ay naghihintay sa kabilang panig ng mundo, sa Pilipinas. Enero 2024, isang malamig na umaga, nakatanggap ako ng email. Ang nagpadala ay si Dr. Jose Reyes, isang doktor sa Pilipinas. Una kong naisip na spam ito, ngunit nang makita ko ang subject, nagulat ako. Tungkol sa sintomas ni Miss Sabine, gusto ko po kayong samahan mag-isip. Paano nalaman ng isang doktor sa Pilipinas ang pangalan ng anak ko? Maingat kong binuksan ang email,
Si Dr. Jose Reyes ay direktor ng Integrated Care Unit sa Philippine General Hospital. Nabasa niya ang kaso ni Sabine sa isang medical journal sa Europa, isang papel mula sa University Hospital sa Brussels, tungkol sa isang dalagita na 15 taon nang hindi alam ang sakit. Ang pinagdududahan ko ay hindi ang sakit ng bata, Ginang, kundi ang 15 taong pinagsamahan ninyo. Nang mabasa ko ito, nanginginig ang mga kamay ko. Sa loob ng 15 taon, 12 ng doktor ang nagsuri kay Sabine, ngunit wala ni isa ang tumingin sa problema mula sa ganitong anggulo. Lahat ay naghahanap ng sakit. Ngunit iba ang Pilipinong doktor na ito. Nagpatuloy si Dr. Reyes sa pagsulat. Ang mga sintomas ni Miss Sabine ay tila mga signal na ipinapadala ng kanyang katawan. Mayroon kaming integrated healthcare system sa Pilipinas na dalubhasa sa paghawak ng ganitong uri ng sitwasyon. Kung makakapunta po kayo sa Pilipinas, gusto ko po itong tingnan sa ibang paraan. Pagkatapos ng diborsyo, kailangan kong gumawa ng lahat ng desisyon ng mag-isa. Halos naubos na ang ipon namin sa pagpapagamot kay Sabine. Hindi rin mura ang flight papuntang Pilipinas. Pero iba ang pagkakataong ito. Palaging sinasabi ng ibang doktor, gagalingan ko po ang anak nyo. Ngunit si Dr. Reyes ay nagsabi, pag-isipan nating magkasama. Tinanong ko si Sabine, gusto mo bang pumunta sa Pilipinas? Umiling si Sabine. Mama, ospital na naman? Pagsusuri na naman? Tiningnan ko ang mga mata ni Sabine. Ang mata ng isang 15 taong gulang na bata ay mas malalim at mas walang pag-asa kaysa sa luha. Iba ito sa pagkakataong ito. Mukhang hindi naniniwala ang doktor na may sakit ka. Nakipagpalitan ako ng ilang email kay Dr. Reyes. Hiniling niya ang lahat ng diagnosis at medical records. Iscan ko ang 45 na papel at ipinadala sa kanya. Pagkalipas ng isang linggo, sumagot siya. Nabasa ko na po ang lahat ng diagnosis. Naniniwala akong walang sakit si Miss Sabine. Nagsasalita lang ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Kung pupunta po kayo sa Pilipinas, kakalimutan ko po ang lahat ng diagnosis na ito at magsisimula tayo sa simula. Ang pangungusap na ito ay parang huling pag-asa para sa akin. Ginamit ko ang pera mula sa mortgage ng aming bahay para sa flight at accommodation papuntang Pilipinas. Pinayuhan ako ng mga kaibigan ko. Anong gagawin mo sa Pilipinas? Hindi nga kaya ng pinakamahuhusay na ospital sa Europa. Kaya ba ng Pilipinas? Ngunit nagdesisyon na ako. Pupunta ako sa Pilipinas para hanapin ang sagot na hindi nakita ng mga nangungunang ospital sa Europa. Pebrero 11, 2024, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. 4.5 oras na direct flight. Hindi pa rin mapakali si Sabine sa eroplano. Ngunit ang nakapagtataka, sa sandaling tumapak kami sa lupa ng Pilipinas, may kakaiba akong naramdaman. Ang mabait ng ngiti ng mga tauhan ng paliparan at ang mahinahon at magalang nilang tono ay nagbigay ng init na hindi ko naramdaman sa Europa. Kinaumagahan, nagpunta kami sa Philippine General Hospital. Nabigla ako nang makita ko ang gusali ng ospital, malaki, moderno, ngunit hindi malamig. May mga pasyente at pamilya sa lobby, ngunit lahat ay kalmado. Wala ang kawalan ng pag-asa na nakikita ko sa mga ospital sa Europa. Nakilala ko si Dr. Jose Reyes, isang lalaking may mahinahon na demeanor. Sa kanyang 40s, nang makita niya si Sabine, lumuhod siya para pantayan ang tingin niya. Mabuhay, Sabine. Pagod ka sa mahabang biyahe. Natutuwa akong makilala ka. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Sabine sa isang doktor. Ito ang unang beses sa loob ng 15 taon. Hindi gumamit ng stethoscope si Dr. Reyes. Hindi siya nag-schedule ng pagsusuri. Nakipag-usap lang siya kay Sabine. Ano ang pinakamahirap sa flight mo papunta rito? Napakaraming ulap sa labas, kaya hindi ko makita ang lupa. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Natatakot ako. Oo, nakakatakot pumunta sa hindi mo alam na lugar. Ngayon, nakikita mo na ba ang lupa? Tumango si Sabine. Mabuti. Ngayon, alam natin kung nasaan tayo. Nandito tayo sa Pilipinas. Ligtas ka dito. Walang magsasabing may sakit ka. Sa sandaling iyon, lumuwag ang balikat ni Sabine. Sa unang pagkakataon, lumuwag ang mga muscle na nakakontra sa loob ng 15 taon. Napaiyak ako nang hindi ko namamalayan. Sabi ni Dr. Ray sa akin, Ginang,
Ngayon pa lang po talaga ang simula, pero kailangan mo rin pong magpagamot dahil hindi nag-iisa si Sabine sa kanyang sakit. Kinaumagahan, nakita ulit kami ni Dr. Reyes. Ang kanyang clinic ay walang malamig na medical equipment. Mayroon lang mainit na kulay ng sofa, maliliit na mesa, at mga guhit ng mga bata sa dingding. May importante tayong gagawin ngayon. Tinuro ni Dr. Reyes ang bag na dala ko, 45 diagnosis, lahat ng medical records ni Sabine sa loob ng 15 taon. Kakalimutan ko po ang lahat ng records na ito. Itatapon na natin. Nabigla ako. Doktor, ito ang lahat ng records ni Sabine. Paano kung mawala? Ginang, nakatulong ba itong records kay Sabine? Hindi ako makasagot sa tanong ni Dr. Reyes. Hindi talaga nakatulong. Sa halip, lalo lang itong nagpahirap kay Sabine. Ang 15 taon ng records ay hindi lunas, kundi sumpa. Itapon na natin ang mga ito. Mula ngayon, si Sabine ay si Sabine lang, hindi isang pasyenteng may label. Pagkatapos akong tanungin ni Dr. Reyes at pumayag ako, kinuha niya ang lahat ng diagnosis. Nalaman ko kalaunan na sinira niya talaga ang lahat at nagtira lang ng mga kailangan para sa legal na obligasyon. Ngayon, magsisimula tayo sa simula. Sabine, maari mo bang sabihin sa akin kung sino ka? Nagulat si Sabine. Sa loob ng 15 taon, laging tinatanong sa kanya kung saan masakit. Ngayon, tinatanong siya kung sino siya. Ako po si Sabine, 15 taong gulang. Mabuti. Ano pa? Anong gusto mo? Gusto ko pong mag-drawing. Gumuhit ng mga hayop gamit ang color pencil. Nagningning ang mukha ni Dr. Reyes. Wow, ang galing. Anong hayop ang paborito mong iguhit? Ang mga kumakain. Ang cute tignan. Sa ganitong paraan, sa unang pagkakataon, sa loob ng 15 taon, nag-usap si Sabine tungkol sa mga bagay na hindi tungkol sa sakit. Nabigla ako. May gusto palang mag-drawing ang anak ko. Ngayon ko lang talaga nalaman. Ang Integrated Care Unit ng PGH ay nag-schedule ng bagong assessment para kay Sabine, ngunit iba ito sa lahat. Ang una ay play therapy, panoorin ang reaksyon ni Sabine habang naglalaro siya ng malaya. Ang pangalawa ay art therapy, payagan siyang mag-drawing ng gusto niya. Ang pangatlo ay music therapy, tingnan kung anong tunog ang reaksyon niya. Doktor, pagsusuri ba talaga ito? Parang naglalaro lang kami, tanong ko. Tumawa si Dr. Reyes. Tama, ang paglalaro ay pagsusuri. Ang puso ng bata ay pinakatotoo kapag naglalaro. Hindi tayo naghahanap ng sakit. Naghahanap tayo ng malusog na bahagi. 4 na araw ng assessment, 4 na oras bawat araw, 6 na oras lahat. Ngunit hindi umiyak si Sabine ni minsan. Sa halip, masaya siya. Pagkatapos ng assessment, sinabi sa akin ni Sabine, Mama, masaya. Hindi ko alam na masaya pala sa ospital. 2 araw akong naghintay ng resulta. Balisa ako. Baka lumabas na naman ang isang kakaibang sakit. Ngunit sabay, nag-aabang din ako. Pakiramdam ko, may mag-iiba. Nang ipaliwanag ang resulta, dumating si Dr. Reyes kasama ang 5 espesyalista, isang psychologist, psychiatrist, play therapist, art therapist, at music therapist. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong napakaraming espesyalista ang nagtipon para sa isang bata. Pag-usapan natin si Sabine, mahinahong sinabi ni Dr. Reyes. Unahin muna natin ang magandang balita. Napakatalino at creative ni Sabine. Above average ang kanyang IQ, mayaman ang kanyang pakiramdam, at may talento sa pagdrawing. Uminit ang puso ko nang marinig ko ito. Kailan ang huling beses na narinig ko ang magandang bagay tungkol sa anak ko sa loob ng 15 taon? Ngunit mayroon tayong nakakabahalang bahagi. May problema si Sabine sa pagpapahayag ng sarili. Hindi niya kayang ipahayag ang emosyon sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng katawan. Anong ibig sabihin niyan? Ang sakit ng tiyan, pagsusuka, at pagkahilo ni Sabine ay totoo. Ngunit hindi ito sakit ng katawan, ito ay signal mula sa kaluluwa. Ang stress, pagkabalisa, at kalungkutan na naramdaman ni Sabine ay ipinakikita sa pamamagitan ng mga pisikal na sintomas. Idinagdag ng psychologist, ito ay tinatawag na somatic symptom disorder o sakit na nagsisimula sa isip. Kapag hindi kayang i-process ng bata ang emosyon, tumutugon ang katawan, madalas itong mangyari sa mga batang matagal nang nasa ilalim ng stress. Nabigla ako.
Ang kalagayan ba ni Sabine ay hindi talaga sakit? Hindi. Ang pagdurusa niya ay totoo. Ngunit ang lunas ay ganap na iba. Hindi gamot, kundi pagpapagaling ng kaluluwa. Tiningnan ako ni Dr. Reyes sa mata at sinabi, "Ginang, ang pinakakailangang gamutin ngayon ay hindi si Sabine, kundi ikaw mismo." Sa sandaling iyon, nanigas ako. Kailangan kong magpagamot? Wala naman akong problema. Mula sa araw na iyon, nagsimula kaming mag-ina sa sari-sariling counseling. Ako kay Dr. Reyes at si Sabine kay Teacher Maria Santos, ang play therapist. Sa unang counseling, nagtanong si Dr. Reyes, "Naaalala mo ba kung kailan nagsimulang magpakita ng sintomas si Sabine?" Oo, siyempre. Taglagas ng 2010, bigla siyang nagsimulang sumuka. "Kumusta ang buhay mo noon? May stress ba sa bahay o sa pamilya?" Nag-isip ako sandali. Noon, madalas kaming mag-away ni Peter. Kakamatay lang ng nanay niya at nalulunod siya sa kalungkutan at hindi ko siya maintindihan. Napakabigat ng atmosphere sa bahay. Nag-aaway ba kayo sa harap ni Sabine? Minsan, hindi madalas. Hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Tumango si Dr. Reyes. Sa counseling ni Sabine, may lumabas na thought-provoking na nilalaman. Naalala niya noong 6 na taong gulang siya. Sa tuwing nag-aaway ng malakas ang mga magulang niya, nagtatago siya sa banyo at tinatakpan ang kanyang tenga. At mula noon, nagsimulang sumakit ang kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang isip ko. Ang simula ng sakit ni Sabine ay perfectly matched sa panahon ng pinakamatinding pag-aaway namin ng asawa ko. Mayroon ka bang katulad na karanasan noong bata ka? Halimbawa, nag-aaway ang mga magulang mo? Ang tanong ni Dr. Reyes ay nagpabalik sa akin sa isa pang alaala. Naghiwalay ang mga magulang ko noong 9 na taong gulang ako. At sa loob ng ilang taon bago iyon, nag-aaway sila gabi-gabi. Nagtatago rin ako sa kwarto at tinatakpan ang tenga ko tulad ni Sabine. Pareho ako noong bata. Kapag nag-aaway ang mga magulang ko, nagtatago ako at umiiyak. Ano ang naramdaman mo noon? Natatakot ako. Pakiramdam ko, guguho ang bahay. At pakiramdam ko, kasalanan ko. Matiyagang sinabi ni Dr. Reyes, nasaktan ka rin noong bata ka. At sa ilalim ng hindi pa gumaling na sugat na iyon, inalagaan mo si Sabine at hindi mo sinasadyang naipasa ang iyong pagkabalisa sa kanya. Sa wakas, naintindihan ko. Akala ko, mahal ko si Sabine, ngunit ang totoo, ipinapasa ko lang sa kanya ang sarili kong kawalan ng kapanatagan at takot. Sa kaunting pagkakamali ni Sabine, nag-aalala ako ng sobra at dinala ko siya sa lahat ng lugar para magpagamot. Lalo lang nitong pinalala ang kanyang pagkabalisa. Pagkalipas ng ilang araw, mas nakakagulat na katotohanan ang inihayag sa counseling ni Sabine. Sinabi sa akin ni Teacher Maria Santos na habang nagdodrawing si Sabine, sinabi niya na kapag may sakit siya, tsaka lang siya binibigyan ng pansin ni Mama. Mas gusto ko yon. Ano? Para kay Sabine, ang magkasakit ay ang tanging paraan para makuha ang atensyon ni Mama. Kapag malusog siya, abala si Mama sa ibang bagay. Ngunit kapag may sakit siya, ang buong atensyon ni Mama ay nasa kanya. Nagulat ulit ako. Akala ko, mahal ko si Sabine. Ngunit ang totoo, binibigyan ko lang siya ng atensyon kapag may sakit siya. Sa pang-araw-araw na buhay ni Sabine, sa kanyang mga pangarap, sa kanyang mga interes, halos wala akong pakialam. Kaya patuloy na nagbigay ng signal ng sakit ang katawan ni Sabine dahil naramdaman niya na kung hindi siya magkakasakit, hindi siya mamahalin ni Mama. Nang gabing iyon, mag-isa akong umiyak sa kwarto ng hotel. Ang lahat ng ginawa ko sa loob ng 15 taon para iligtas si Sabine ay lalo lang nagpapahirap sa kanya. Kinaumagahan, sa counseling, sinabi ni Dr. Reyes, "Ngayon, simulan na natin ang tunay na paggamot. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan mong magsimula sa sarili mo." Ano ang dapat kong gawin? Una, kailangan mong pagalingin ang sugat mo noong bata ka. Pagkatapos, muli mong pag-aaralan kung paano makitungo kay Sabine. Muli kang matututong magmahal. Natakot ako, ngunit nakakita rin ako ng pag-asa. Sa wakas, naintindihan ko ang esensya ng problema. Ang sakit ni Sabine ay hindi sakit, kundi isang signal mula sa kirot ng aming pamilya. Mula sa araw na iyon, sinimulan kong suriin ang aking buhay. Ang trauma noong bata, ang problema sa kasal,
At ang paraan ng pagtrato ko kay Sabine lahat ay kailangan kong pag-aralan ulit, sabi ni Dr. Reyes. Ngayon, simulan na natin ang relationship restructuring therapy. Sa loob ng 15 taon, hindi malusog na relationship pattern ang nabuo. Ngayon, kailangan nating matutong bumuo ng malusog na relasyon. Mula ngayon, ikaw at si Sabine ay hindi na pamilya, kundi dalawang estranghero na nagkita sa unang pagkakataon. Mangyaring magsimulang kilalanin ang isa't isa mula sa punto na wala kayong alam tungkol sa isa't isa. Ipinakilala namin ang sarili namin sa isa't isa tulad ng mga estranghero. Hello, ako si Elisa, 42 taong gulang, mula sa Belgium. Hello, ako po si Sabine, 15 taong gulang. Mahilig po akong mag-drawing. Kakaiba. Nagkasama kami sa loob ng 15 taon, ngunit nag-alangan kami habang nagpapakilala. Lalo na si Sabine. Nagpakilala siya nang hindi binabanggit na isa siyang may sakit na bata. Ito ay kahanga-hanga. Nag-usap kami tulad ng mga nagkikita sa unang pagkakataon. At dahil doon, marami akong nalaman na hindi ko alam noon. Paboritong kulay ni Sabine ang asul. Kalmado ang pakiramdam niya kapag naririnig ang tunog ng ulan. Gusto niyang maging veterinaryo sa hinaharap. Veterinaryo? Ang ganda ng pangarap mo. Masayang ngumiti si Sabine. Opo, gusto kong gamutin ang mga hayop na may sakit at maging malusog sila tulad ko na nagkasakit. Naiyak ako nang marinig ko ito. Ang kanyang pagdurusa ay nagbunga ng napakagandang pangarap. Pagkalipas ng ilang araw, may nangyaring nakakagulat. Talagang tumigil ang pananakit ni Sabine. Wala nang sakit, wala nang pagsusuka, wala nang pagkahilo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, gumanda ang pakiramdam ni Sabine. Sinabi ko kay Dr. Reyes, totoo nga, ngayon, wala nang dahilan si Sabine para magkasakit. Hindi na tinitingnan ni Ginang Elisa si Sabine bilang isang may sakit na bata. Kaya hindi na kailangan pang magkasakit ni Sabine. Ito ay mahiwaga, walang gamot, walang dagdag na pagsusuri, ngunit gumagaling si Sabine. Dahil lang nagbago ang paraan ng pagtingin ko kay Sabine. Pagkatapos ng isang linggo, nagbigay si Dr. Reyes ng bagong assignment. Ngayon, subukan nating maging independent. Ang unang challenge, hayaang mag-isa si Sabine na pumunta sa convenience store malapit sa ospital. Kahit na 200 metro lang ang layo, para sa akin, ito ay isang malaking pakikipagsapalaran. Kaya ba talaga ni Sabine? Mama, 15 na ako. Kaya ko na yang pumunta sa convenience store, may kumpiyansang sinabi ni Sabine. Pagkaalis ni Sabine, balisa akong naghintay. Pagkalipas ng 15 minuto, bumalik si Sabine na nakangiti, may hawak na ice cream. Mama, nag-isa ako. Binati ako ng tindera ng magandang hapon po sa Tagalog. Sinabi ko rin ang po at tuwang-tuwa siya. Ang pangalawang challenge ay mas malaki. Lumahok si Sabine sa isang teen exchange activity na inorganisa ng PGH. Nilakbay niya ang Metro Manila kasama ang mga estudyanteng Pilipino. Mama, gusto ko ring makasama ang mga kaedad ko. Walang pagkabalisa si Sabine. Sa halip, puno siya ng pag-asa. Nang araw na iyon, binisita ni Sabine ang Rizal Park at Intramuros. Kumain siya ng kwek-kwek at halo-halo. At ang pinakamahalaga, natuto siyang sumakay sa LRT, MRT. Sa simula, komplikado at nakakatakot, pero tinulungan ako ng mga kaibigan ko at mabilis akong natuto. Pagbalik ko, sumakay na ako ng mag-isa. Kaya ko na, yon ng mag-isa. Ang pangatlong challenge ang pinakamahirap. Si Sabine ay mag-isang sasakay ng eroplano pabalik sa Belgium upang dalawin ang kanyang lola. Doktor, hindi ba ito masyadong mapanganib? Mahinahong sinabi ni Dr. Reyes. Ginang, kaya na po itong gawin ni Sabine. Kailangan mo lang pong hayaan siya. Pagkalipas ng isang linggo, talagang umalis si Sabine nang mag-isa papuntang Belgium. Nang ihatid ko siya sa NAIA, gusto kong umiyak, ngunit pinigilan ko. Ayoko siyang makita na nag-aalala ako. Sabine, mag-ingat ka. Ingatan mo rin ang sarili mo. Bababa na ako pagkatapos ng isang linggo. Niyakap ako ni Sabine at pagkatapos ay nag-isa siyang naglakad papunta sa departure hall. Hindi siya lumingon. Ang lakad niya ay puno ng kumpiyansa. Ang isang linggo na iyon ay ang pinakamahabang linggo sa buhay ko. Araw-araw,
nakakatanggap ako ng mensahe mula kay Sabine. Ayos ang pag-uwi niya at masaya siya kasama ang lola niya. Nagulat ang mga kaibigan niya sa Belgium. Lahat ay nag-iisip na gumaling na siya. Ito ay mahiwaga. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik si Sabine. Mas mukha siyang matanda. Sinabi niya sa akin, "Mama, salamat sa pagtitiwala mo sa akin at sa pagpayag mong umalis ako." Sabine, tumanda ka na talaga. Nang matatapos na ang paggamot namin sa Pilipinas, nagbigay si Dr. Reyes ng huling payo. Ang natitirang lunas ay hindi na matatapos sa ospital. Kailangan ninyong magbigay ng oras sa isa't isa. Nagbigay siya sa amin ng isang espesyal na assignment. Maglakbay, ngunit gabi-gabi, kailangan naming taos-pusong sabihin sa isa't isa ang nararamdaman namin noong araw na iyon. Saan tayo pupunta? Nagsuggest agad si Sabine. "Mama, paano kung Camino de Santiago?" Sabi ni Teacher Maria Santos. Iyan ang ruta na ginagamit ng mga taong nahihirapan para ayusin ang kanilang isip. Mukhang bagay sa akin. Marso 2024. Naglakad kami sa Camino de Santiago sa Spain. 2 linggo, kaming naglakad mula Sarria hanggang Santiago de Compostela. Noong unang araw, pareho kaming nahihiya. Nagkasama kami sa loob ng 15 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na magkasama kaming naglakad. Sa unang gabi, sinabi ni Sabine, "Mama, buong araw akong nag-isip kung kailan ang huling beses na naglakad tayong magkatabi. Siguro, ito ang una. Laging nasa harap si Mama, pinoprotektahan ako. At lagi akong nasa likod ni Mama, protektado. Ngunit ngayon, magkasama tayong naglalakad sa iisang landas. Noong ika-4 na araw, umulan. Malalaking patak ng ulan ang nagpabasa sa amin. Kung dati, mag-aalala ako na magkasakit si Sabine at nagmamadali akong maghanap ng silungan. Ngunit iba ngayon. Sabine, anong gagawin natin? Magpapatuloy ba tayo o magpapahinga? Ngumiti si Sabine. Magpatuloy tayo, Mama. Mukhang masaya rin ang maglakad sa ulan. Naglakad kami sa ulan, basang-basa, ngunit masaya. Nang makarating kami sa cathedral sa Santiago de Compostela sa huling araw, niyakap namin ang isa't isa. Mama, nagawa natin. Sabine, nagawa natin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pagmamay-ari, kundi pagbibigay ng kalayaan, hindi sobra-sobrang proteksyon, kundi pagtitiwala sa isa't isa. Ang kuwentong ito ay para sa lahat ng pamilyang naghahanap ng sagot, siguradong may sagot. Minsan, nasa lugar lang iyon na hindi natin inaasahan. Kalahating taon na ang nakalipas mula nang bumalik kami sa Belgium. Gumigising si Sabine tuwing 7 a.m. para maghanda sa pagpasok sa paaralan. Nagkaroon siya ng 3 matalik na kaibigan at nagdo-drawing sila sa parke sa Brussels tuwing Sabado at Linggo. Noong nakaraang buwan, nagkaroon ng art contest ang paaralan. Ang ginuhit ni Sabine na Pamilya ng Kuneho ay nanalo ng unang gantimpala. Nang ipakita niya sa akin ang award, may ningning sa kanyang mata na hindi ko pa nakita. "Mama," sabi ng guro, "may talento ako." Inirekomenda niya na kumuha ako ng art high school, pero gusto ko pa ring maging veterinaryo. Pwede bang pagsabayin? Ngumiti ako at sinabi, "Siyempre, pwede. Ano man ang gusto mong gawin, gawin mo." Hindi ko ito nasabi kailanman noon. Dati, palagi kong sinasabi, "Hindi ka malusog, kailangan mong mag-ingat." Nagsimula rin ako ng bagong buhay. Nag-enroll ako sa psychological counseling course. Nag-aaral ako tuwing Miyerkules ng gabi. May 20 estudyante sa class at bawat isa ay may sariling kwento. Ikinuwento ko ang karanasan namin ni Sabine. Marami ang naiyak. Pagkatapos ng course, lumapit sa akin ang 3 ina. Mayroon ding katulad na sintomas ang mga anak nila ni Sabine. Ibinigay ko sa kanila ang contact information ni Dr. Jose Reyes. Nakikipag-ugnayan pa rin kami ni Dr. Reyes. Nagvi-video call kami minsan sa 1 buwan. Palagi niyang tinatanong muna ang kalagayan ni Sabine. At pagkatapos ay ang kalagayan ko. Noong nakaraang buwan, sa call, sinabi niya, "Ginang Elisa, alam mo ba? Ang kaso ni Sabine ay naging teaching example. Hindi dahil sa pambihira ang sakit, kundi dahil sa kakaiba ang lunas." Tinuturuan namin ang mga kabataan na minsan, hindi lang ang pasyente ang kailangang gamutin, kundi ang buong sistema ng pamilya. Minsan, nagkakasakit pa rin si Sabine. Halimbawa, nilalagnat o sumasakit ang tiyan,
ngunit iba na ngayon. Sinasabi niya, "Mama, medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. Kailangan ko, sigurong magpahinga." Sa halip na tahimik na magtiis at palalain ang kanyang pisikal na kalagayan. Hindi na rin ako nagre-react ng sobra. Kalmado lang akong nagsasabi, "Okay, magpahinga ka na lang muna sa bahay ngayon." Gumagaling ang sakit sa loob ng 1 o 2 araw. Dahil ang sakit ngayon ay totoong pisikal na sakit, hindi na hiyaw ng kaluluwa. Mga manonood, kung naantig ang puso ninyo sa kuwentong ito, mangyaring mag-click sa subscribe at like, at sabihin din sa akin sa comment section kung saan kayo nanonood. Gusto ko ring malaman kung mayroon kayong katulad na karanasan. Ang inyong kuwento ay maaaring makatulong sa iba pang pamilyang naghihirap. Salamat sa pagsama ninyo sa akin. Nawa ay makita ng bawat pamilya ang tunay na pag-ibig. Ngayon, nakabalik na kami sa Belgium. Nagbalik-aral si Sabine, nagkaroon ng mga bagong kaibigan at lalong naging konkreto ang pangarap niyang mag-aral ng veterinary medicine. Nagsimula rin ako sa matagal nang nakabinbing pag-aaral ko bilang psychological counselor. Umaasa akong matulungan ang mga pamilyang may katulad na sitwasyon. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pagmamay-ari, kundi pagbibigay ng kalayaan. Hindi sobra-sobrang proteksyon, kundi pagtitiwala sa isa't isa. Ang kwentong ito ay para sa lahat ng pamilyang naghahanap ng sagot. Siguradong may sagot. Minsan, nasa lugar lang iyon na hindi natin inaasahan